Bigyan natin ng opinion reaction itong mga pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio tungkol kay Senator Risa Hontiveros. Dalawang Facebook reel ito na napanood ko. Una kay News for All, sa title niya, ang tagapagtanggol ng mga kriminal. Dinimanda namin si Risa. Si Atty. to, dinimanda daw nila si Senator Risa. Pakinggan natin to Dinimanda namin si Risa dahil Dinimanda. nanunuhol siya ng mga witnesses para mag-testify falsely. Yan ang history ni Risa Hontiveros. Dinimanda namin si Risa dahil nanunuhol siya ng mga witnesses para mag-testify falsely. Yan ang history ni Risa Hontiveros. Dinimanda namin si Risa dahil nanunuhol siya ng mga witnesses para mag-testify falsely. Yan ang history ni Risa Hontiveros. Yan, dinimanda. Wala namang nakadetalye kung anong klaseng demanda, saan idinimanda. Pag-usapan natin mamaya. Magbasa lang ko sa mga comments. Nahib Marco, tama, ipakulong yan. PhilHealth Queen. Nerita Levin, I hope they will have consequences. Do something about this troublemaker. Alfredo Albano, ano ang criminal liability ni Risa? I think Pastor Kibuloy Council might file legal actions against Risa for false evidence. Ayan na ang history ni Risa. Okay, yan, speaking of history ni Risa, ganito rin, si Atty. Topacio, sabi niya, strike 3 na daw. 3 beses nang ginawa ni Senator Risa Hontiveros yung mag-ano ng mga witnesses, magbayad ba o mag-peke. Pakinggan natin itong Facebook reel ni Ang Balita Ngayon. Ibinahagi ni Atty. Ferdy Topacio ang kanyang personal na karanasan sa senadora. Ni Risa Hontiveros. Diba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy, laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan Kasi ako, personal, nakausap kami na mga witnesses na binayaran, sinasabi nila na binayaran sila ni Risa Hontiveros. 2 instances, personal. Kausap ako una, yung kay Kian, yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang convict. May justice. Oo, may justice. Pero noong una, may dumapit po sa amin ni Congressman Ching Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Ching Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito kinuha daw yung anak niya sa kanya na walang pahintulot ni Risa Hontiveros. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang official ng CIDG. Kasama yung BACC, yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin ni Senator Risa Hontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi nung staff. Yeah. Although, sabi ng mga tao ro, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating pastusin yun, Senador yun Senator of the Republic. That's number 1, Number 2, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Risa Hontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Risa Hontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online, yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung ikiyan, nandyan pa rin po online pag di-research nyo. Kaya etong lumabas kong testigo na nagsasabing, binayaran na naman siya ni Senator Risa Hontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan kay Risa Hontiveros. At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Risa Hontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po, nandoon po ako nung binibidyo yung kanyang testimony. Nandoon po ako, kaya etong pangatlo, hindi ko alam ito. Pero ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa batas, sa law and evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalabas sa ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwede
ding ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Pero, evidence yun to show pattern. Pattern of behavior. At ang pattern ko, ng behavior ni Risa Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. At siguro may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Ontiveros. So, at saka, Risa, demanda mo ako ng libel, para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na pinayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Magpupakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Risa Ontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Sa 2028, Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, both times, natalo pa nga yan sa Senado, di ba? Both times, nananalo siya. Ulilat siya. So, anong threat ang pinagsasabi niyo? Pero attorney, God willing na lang kung sino ang Oo, pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpagulo. Yun na, Oo. tama. Fair game, even Sara Duterte, yung history Tama. niya is fair game. So with Risa Ontiveros, so with any other prospective presidential candidate. Sinasabi ni Tonta, Risa, demanda mo. Okay, so yun. So yung unang reel, Facebook reel, idinimanda na. Dito naman, pinakita yung pattern, strike 3 na at sasamahan niya ang abogado ni Pastor Kibuloy magsampa ng ethics complaint sa Ethics Committee ng 20th Congress. So yan, abangan natin yan. Speaking of 2028, talagang nagsabi na po si Senator Ontiveros na open siya, available siya na kandidatong presidente sa 2028 at timing. May lumabas na survey itong Tangery na nangunguna pa rin si VP Sara, 35%. Talagang walang makakatalo kay VP Sara. Pumapangalawa lang si VP Leni, 21%, malayo. Pangatlo si Bongo at ilan yun? I think 11%. Hindi naman tatakbong presidente si Bongo, vice president man yan. Kaya yung 11% yan ni Bongo, mapunta pa rin kay Sara, kaya 46% na. Pang-apat si Rafi Tulfo, I think Tulfo is 9% lang. Panglima si Romualdez, 6%. Si Risa Ontiveros, napakababa, 3% lang. Kaya, I don't know, sige lang. Kandidato lang siya. At bahala ang taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong talandig.